Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Altobar. Walang eksaktong taon, kabundukan ng Bukidnon. Magmadali kayo, Altobar. Kailangan mong makalayo sa lugar na ito bago pa tayo abutan ng mga kalaban. Wika namang Serino. Nang mga sandaling ito, malaking kaguluhan ang nangyayari sa isang baryo sa paanan ng kabundukan ng Bukidnon. Sinalakay ng mga hindi kilalang tao ang lugar. Pinagpapapatay ang lahat ng kalalakian, mapasanggol man o may edad. Walang pinipili ang pangkat ng sumalakay. Maging ang matatandang walang kalaban-laban, hindi pinapalampas ng mga ito. Paano po kayo, Mang Serino? Sumama na lang ho kayo sa akin. Wika ni Altobar. Anak ng kapitan ng baryo ang binata. Sa kasamaang palad wala na ang ama nito. Naunang masawi nang salubungin ang paparating na puwersa ng kalaban. Matanda na ako, Altobar. Huwag mo na akong isipin. Ang mahalaga makaligtas ka. Ikaw na lang ang nalalabis sa aking mga mag-aaral na nakakaalam ng pamamaraan ng awit ng kagubatan. Eto, kunin mo ang sisidlan ng kalatas. Ingatan mo. At kahit anong mangyari, huwag na huwag mong ipapakita sa ibang nilalaman. Wika namang Serino. Maya-maya pa natuntun sila ng mga kalalakian. Itinulak ng matanda si Altobar sa bangin. Habang nauhulog, nakita nito kung paanong tadtarin ng bala ang katawan ng maestro. Sumigaw sa sobrang galit si Altobar. Ngunit huli na. Bumagsak ito sa rumaragasang ilog. Inanod ng malakas na agos ang binata. Hindi na ito nagawang habulin pa ng mga kalaban. Hayaan nyo na. Huwag na kayo magsayang ng bala. Hindi rin siya makakaligtas sa lakas ng agos sa bandang dulo ng ilog. Siguraduhin niyong walang natirang buhay sa nayon. Ayoko makarating sa labas ng gubat ang pangyayaring ito. Wika ng lalaki na nagngangalang Alonso. Pinuno ito ng mga bandidong nananalakay sa mga nayon. Nagmula ang pangkat nito sa malayong pulo ng Borneo, dating mga tulisan sa karagatan. Ngunit nang tugisin sila ng mga otoridad, napilitang mamundok ang grupo. Dito'y tinuloy ang baluktot na gawain. Ilang araw makalipas ang sakuna. Natagpuan ni Altobar ang sariling nakasampa sa pangpang. Marahang gumapang ang binata papunta sa tabing ilog. Laking pasasalamat nito dahil hindi malala ang pinsalang natamo. Panandali ang namahinga si Altobar. Pinatuyo ang kasuotan at naglakad palabas ng gubat. Sakto namang may baryo sa hindi kalayuan, kaya pinuntahan ito ng binata. Napansin siya ng isang matandang babae at saktong nakalapit na ito nang muling mawalan ng malay si Altobar. Iha, ay gumising ka, ano nangyari sa'yo? Oy kayo dyan, tulungan niyo ako madala sa bahay ang binatang to. Wika ng matandang babae na nagngangalang Aling Karina. Kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Ginagalang, tinitingala ng lahat dahil sa kabaitan at husay sa panggagamot. Nang makarating sa tahanan, kagad sinuri ang katawan ni Altobar. Nakahinga ng maluwag ang matanda dahil wala itong natamong pinsala. Naramdaman din ni Aling Karina na medyo basa ang damit nito. Sawari ko, naanod sa ilog ang binatang ito. Pero teka, saan kaya siya nanggaling? Wika ng matanda. Kinagabihan inapoy ng lagnat si Altobar. Nasa kalagitnaan nito ng pagdidelirio. Nababanggit ng binata ang pangalan ng maestro. Mang Serino, bumalik kayo. Huwag niyo akong iwan. Wika ni Altobar.
Kinamutan ni Aling Karina ang binata para mawala ang panginginig nito. Tinapalan din ng dinikdik na luya ang tiyan para hindi pasukin ng hangin ang katawan. Maya-maya pa huminahon na si Altobar. Kinabukasan nagising ito. Laking pagtataka nang mapagtanto na nasa loob siya ng isang kwarto. Akmang tatayo sana ang binata nang biglang magsalita si Aling Karina. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Masyadong nalamog ang katawan mo sa pagpapaanod sa ilog. Eto, inumin mo ang nilagang ugat ng kugon. Tatanggalin ito ang pamamanhid ng katawan mo. Wika ni Aling Karina. Salamat ho, pero mawalang galang na. Nasaan ho ako? Tanong ni Altobar. Nandito ka sa Baryo Masinag. Dinala kita sa tahanan ko dahil nawalan ka ng malay sa gitna ng daan. Ano bang nangyari sa'yo? Sinugod ng mga bandido ang nayo namin. Wala pong nakaligtas sa aking mga kababaryo. Siguro ako na lang ang nag-iisang buhay. Maging ang maestro ko, pinatay din ng mga halangang kaluluwa. Uminahon ka, binata. Baka mabinat ka. Isandal mo sa una ng likod mo. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Altobar po ang pangalan ko. Pasensya na ho kayo. Hindi ko lang mapigilan ang galit na nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Nauunawaan ko. Talamak na talaga ang pananalakay ng mga bandido sa gawing yon ng bayan. Palibasa, hindi na napapasok ng mga militar dahil masyado nang malayo sa kabihasnan. O siya, iiwan na muna kita nang makapagpahinga. Kung may kailangan ka, nasa labas lang ako ng silid. Wika ni Aling Karina. Muling natulog ang binata. Kahit papano ay nakampante na ito dahil alam niyang nasa ligtas siyang lugar. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nararamdaman na ni Altobar si Aling Karina. Marahang tumayo ang binata at lumabas ng kwarto. Nakita nitong nagwawalis sa bakuran ang matanda. Nilapitan ito ng binata upang tulungan. Saktong nagdatingan ang mga magpapagamot. Ipagpatuloy mo muna tong ginagawa ko, ha. May mga pasyenteng dumating. Ipunin mo lang ang mga dahon sa gawing yon para masindihan natin mamayang hapon. Wika ni Aling Karina. Biglang naalala ni Altobar ang sisidlang ibinigay ni Mang Serino, kaya hinabol nito si Aling Karina. Sandali lang ho. Nasaan pala yung sisidlan na nakasabit sa bewang ko? Yung gawa sa kawayan. Naroon sa altar, kunin mo na lang. Dali-daling pumasok ng tahanan ng binata upang kunin ang sisidlan. Nakahinga ito ng maluwag dahil hindi binuksan ni Aling Karina ang bagay na iyon. Salamat. Akala ko nawala na eh. Kung sakali, yari ako kay Mang Serino. Wika ni Altobar. Nakaramdam ng lungkot ang binata dahil naalala ang maestro. Nagulat si Altobar nang biglang magsalita si Aling Karina. Mahalaga siguro sa iyo ang laman ng sisidlan na yan. Napapaiyak ka pa habang pinagmamasdan. Pagmamay-ari po ito ng maestro ko. Ang pangalan niya ay Mang Serino. Mahalaga sa akin ang sisidlan, pero hindi ko maaaring ipakita sa iba. Kaya pasensya na ho kayo, pero hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo ang laman nito. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung saan nanggaling ang sisidlan na yan. Mamaya tayo mag-usap. Tatapusin ko lang ang pasyente ko. Wika ni Aling Karina. Naupo si Altobar sa bakuran habang inaantay na matapos si Aling Karina. Ilang sandali pa may mga kalalakihang dumating. Nagpatuloy ito papasok ng tahanan. Tumayo ang binata. Sinundan ang mga lalaki.
Hindi pa man nakakalapit si Altobar, bigla nitong narinig ang malakas na kalabog sa loob ng tahanan. Pagdungaw sa pintuan, nagkalat ang mga gamit sa panggagamot ni Aling Karina. Ilang linggo ka nang hindi nagbibigay kay amo ha? Baka gusto mong sunugin namin tong bahay mo kasama ka. Wika ng lalaki. Natakot ang mga pasyente ng matanda, kaya nagpulasan ang mga ito. Ilang beses ko din bang sasabihin sa inyo na wala kong ibibigay kahit isang kusing? Makakaalis na kaya? Tugon ni Aling Karina. Hinawakan nito ng lalaki sa braso, habang ang isa, ikinalat ang mga kagamitan ng matanda. Pinagtatapon ang mga ito sa bintana. Walang kahit na ano dito. Total, walang silbi ang matandang yan. Bakit hindi na lang natin patayin? Oo nga naman. Halika tanda! Sumunod ka sa akin. Gagawin kitang halimbawa sa mga taong sumasabay sa utos ni amo. Wika ng mga kalalakihan. Muling lumabas ng tahanan si Altobar. Naupo ito sa sulok. Napansin siya ng isa sa mga lalaki at nilapitan. Hoy Kang, ano yung hawak mo? Ibigay mo yan sa akin. Anong sinabi mo? Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Sino ka ba? Tanong ni Altobar. Inawat ito ni Aling Karina. Altobar, pakiusap. Ibigay mo na lang ang hinihingi nila. Kung hindi, marami ang mapapahamak. Wika ng matanda. Tinignan lang ito ni Altobar. Muling ibinaling ang atensyon sa lalaki. Gusto mong kunin ang bagay na ito? Halika, kunin mo. Tugon ng binata. Mabilis na naglakad ang lalaki. Ngunit nakakatatlong hakbang pa lamang ito nang bigla siyang mapahinto. Laking gulat na makasama dahil nahati na sa dalawa ang katawan nito. Tinignan ni Aling Karina ang kamay ni Altobar. Napansin na may hawak na kaperasong dahon ng kawayan. Walang iya ka. Ano ginawa mo sa kasama ko? Gusto niyang kunin yung hawak ko eh. Kaya yan, binigay ko lang sa kanya. Ano ba yung laman ng sisidlan na yan? Bakit? Gusto mo rin bang makuha? O ito, kunin mo. Wika ng binata. Itinulak ng lalaki si Aling Karina. Mabilis na naglakad papunta sa binata. Gaya ng unang kasama. Sa hindi malamang dahilan, biglang humiwalay ang ulo nito sa katawan. Ilang segundo pa ang nakalipas. Nagkandapira-piraso ang mga katawan na parang dinaanan ng kung anong matalas na bagay. May dalawa pang naiwang kasama ang mga kalalakihan. Dali-daling tumakbo ang mga ito. Ngunit hindi pa rin nakalayo dahil naputol na ang paa at kamay. Walang nagawa ang mga kalalakihan kung hindi sumigaw at magmakaawa. Alam niyo ba kung ano ang laman ng sisidlan na ito? Pwes kung hindi pa, bibigyan ko kayo ng ideya. Marami ang naghahangad nito. Lahat ng matataas ang ambisyon, ninanais itong makuha. Sa kasamaang palad, hindi rin nila mapapakinabangan dahil sa oras na mawa ka na, nakikita nila ang sarili na nakabaon sa 6 na talampakan na lupa. Wika ni Altobar. Sabay pitik ng hawak na dahon. Naputol ang ulo ng dalawang natitirang lalaki. Bagay na ipinagtataka ni Aling Karina dahil wala namang hawak na patalimang binata. Kung meron man, hindi ito ganong katalas para magbigay ng napakalinis na hiwa. Sabihin mo sa akin, Altobar, ano ba talaga ang laman ng sisidlan na yan? Kamatayan, Aling Karina. Kamatayan ang laman ng sisidlang ito. Maigpit na ipinagbili naman si Rino na wag ko itong ipapakita sa ibang tao
dahil isa lang ang kahahantungan ng mga taong makakasilay sa nilalaman ng buhong sisidlan. Tugon ni Altobar. Alam mo ba kung sino ang mga lalaking ito? Mga tauhan sila ni Alonso. Sa oras na makarating sa pinuno nila ang nangyari, siguradong hahanapin at papatayin ka nila. Wika ni Aling Karina. Alonso. Siya ang pinuno ng bandidong sumalakay sa nayo namin. Siya rin ang umubos sa halos lahat ng kababaryo ko. Huwag yun ang antayin na makarating pa siya sa lugar na ito. Dahil sa oras na mangyari yun, paniguradong walang matitira ni isa sa inyo. Tugon ni Altobar. Alam ko, Altobar. Kaya nga hindi ko pinapatulan ng mga tauhan niya. Kayang-kaya ko silang patumbahin. Bueno, kailangan nating mailigpit ang nagkalat na parte ng mga katawan ng bandido. Halika, tulungan mo ako nang mailagay natin sa sako at sabay-sabay na susunugin. Wika ni Aling Karina. Nang maialis na nila ang mga bangkay sa bakuran, dumating naman ang kapitan ng baryo. Magandang araw sa iyo, Tandang Karina. Mangyari po, may mga kalalakihang pumasok sa baryo. May mga dalang sandata. Kasalukuyan silang nag-iikot sa bayan para maningil ng buwis. Wika ng kapitan. Huli ka na, Kapitan. Dahil ilang linggo na silang nagpapabalik-balik dito sa tahanan ko. Nakikita mo ba ang nagkalat na dugo sa bakuran ko? 4 sa kanila ang namatay. Ganun ba? Mabuti na lang alam mo yung mga nangyayari. Nag-aalala kasi ako eh. Wala ka pa namang kasama dito. Teka, ito ba yung binatang tinulungan mo nung nakaraang araw? Mabuti naman at magaling ka na, iho. Saan ka ba nanggaling? Hindi nagsalita si Altobar, kaya si Aling Karina ang sumagot sa tanong nito. Pinaliwanag ng matanda ang nangyari. Nagulat ang kapitan. Ang buong akala nila, ang baryong sakop lang ang sinasalakay ng mga bandido. Masyadong marami ang galamay ng mga bandido. Kailangan isa-isang putulin para hindi na makapaminsala. Wika ni Altobar. Kapitan, ang mabuti pa bumalik na kayo sa baryo. Balaan ng mga tao. Mabuti pa nga. O siya, mag-iingat kayo ha. Mauna na ako. Mag-iingat ka din, Kapitan. Pag-uusap ng dalawa. Pumasok si Altobar sa loob ng tahanan. Inayos ang gamit na nagkalat sa sahig. Sinundan naman ito ni Aling Karina at kinausap. Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Altobar. Kung hindi ako nagkakamali, ang Serenong sinasabi mo, siya ba ang kilalang mananabas mula sa kabilang ibayo? Napatigil sa ginagawa ang binata. Nilingon si Aling Karina. Tama po kayo. Ang maestro kong si Mang Sereno at ang kilabot na mananabas ay iisa. Sa kasamaang palad wala na siya. Iniwan na sa akin ang sisidlang ito. Tugon ni Altobar. Paano kang nakakasiguro? Kitang-kita ko kung paanong tinadtad ng bala ang katawan ni Mang Sereno bago ako tuluyang mahulog sa ilog. Kaya sigurado ako, wala na ang aking maestro. Hindi mo pa lubusang kilala ang maestro mo. Sa pagkakaalam ko, binasbasan siyang immortal na mananabas. Hindi niya makukuha ang titulong yon kung hindi niya naman napatunayan. Sinasabi niyo ho ba na buhay pa si maestro? Hindi ko masasabi sa ngayon, pero tignan na lang natin ang mangyayari sa susunod na mga araw. Pag-uusap ng dalawa. Bagay na naging palaisipan kay Altobar dahil ngayon lang narinig ang tungkol sa taong nagturo sa kanya ng lahat ng kaalaman. Hindi ito mapakali, kaya naman muling nilapitan si Aling Karina upang tanungin. O iho, may kailangan ka ba? Bungad ng matanda. Naupo si Altobar sa tabi nito.
Bata pa po ako nang magsimulang magsanay sa ilalim ni Mang Serino at hindi ko binibigyan pansin ang tungkol sa pagkatao niya. Sabihin niyo sa akin, gaano niyo kakilala ang maestro ko? Ang mga nalalaman ko, nakabatay lang sa mga kwento noong kapanahunan. Isang lalaki ang nagngangalang Serino ang kinakatakutan sa probinsya. Hindi lang ng mga pangkaraniwang tao, kundi mga aswang, pati na rin ang mga mambabarang. Kilabot naman na nabas ang taong yon, isang berdugong walang awang pumapatay. Wika ni Aling Karina. Lalong naging interesado si Altobar, kaya hinayaan niya itong ituloy ang kwento. Ayon kay Aling Karina, dalaga pa lang siya, naririnig na ang tungkol sa mananabas dahil mula sa angkan ng mga sirohana at manggagamot. Laging napag-uusapan ang tungkol sa mga mambabarang at mangkukulam na namamatay. Kadalasang natatagpuan ang mga bangkay, nakaiwalay ang ulo sa katawan, o hindi kaya naman ay pera-peraso na tila ginamitan ng napakatalas sa sandata. Malinis ang pagkakahiwa na kahit ang mga buto, tila pinadaanan ng matalim na lagari. Naging usap-usapan sa buong probinsya ang mananabas, dahilan para magtago ang mga mambabarang, pati na rin mangkukulam. Dahil dito, dumami naman ang mga bandido at mga taong mapagsamantala. Nawala ang balanse ng kasamaan sa kabutihan. Simula nang magpakita ang mananabas. Lumakas ang loob ng mga taong mapagsamantala dahil wala na silang kinakatakutang mangkukulam o mambabarang na pipigil sa kanilang mga gawain. Hindi pumapatay ng pangkaraniwang tao ang mananabas, maliban na lang kung mapapatunayan itong gumawa ng krimen ng taong yon. Wika ni Aling Karina. Wala pong naikwento sa akin si Mang Serino. Kahit ang ilan sa mga kasama namin, wala namang nabanggit. Hindi ko po alam ang tungkol dito. Maging ako, hindi ko alam ang totoong kwento ng taong tinatawag mong maestro. Ang totoo, hindi rin ako sigurado kung siya nga ba ang Serinong tinutukoy mo. Pero sa nakita ko sa'yo kanina, may hinala kung totoo ang sinasabi mo. Ano ang tawag mo sa kaalaman na yon? Ang sabi sa akin ng Mang Serino, awit ng kagubatan o ng kalikasan. Yon ang tawag sa kalamang itinuro niya sa akin. Isa itong uri ng dasal na kayang patalasin ng kahit anong uri ng dahon ng halaman. Gamit ang kapangyarihan ng hangin, nagagawa kong humiwa ng kahit ano. Nakakamangha. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa ganyang kalaman. Matagal na inilihim ng mga sinaunang nakatuklas ang ganitong kalaman dahil natatakot sila na baka mapunta sa maling kamay at magdulot ng malaking kapamakan. Pili lang ang mga taong nakakagawa nito. Dadaan ka sa matinding pagsasanay ng isipan at kailangan matibay ang koneksyon ng iyong kaluluwa sa kalikasan dahil dito nagmumula ang lakas sa ginagamit sa ganong pamamaraan. Batay sa nakikita ko sa'yo, matinding pagsasanay nga ang pinagdaanan mo. Walang normal na tao ang nakakaligtas sa malakas na agos ng ilog mula sa itaas ng kabundukan. Kung meron man, lasog-lasog na ang kanilang buto at lantang gulay na kung sakaling sila ay makaligtas. Kagaya nga ho ng nasabi ko sa inyo, simula pagkabata ay nagsasanay na ako. Hanggang ngayon, aminin kong hindi pa kompleto ang aral na nasa akin. Kung hindi namatay si Mang Serino, may tutuloy ko pa sana ang pagpapalawak ng kalamang ito. Hindi ako naniniwalang patay si Serino. Kilala siya bilang immortal. May mga usap-usapang nakita siyang may malubang sugat at naghihingalo. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas. Naglalakad na naman siya sa daan. Kung totoo man ho ang sinasabi niyo, sana lang mahanap ko siya.
Mag-antay ka lang, Altobar. May paraan ang may likha. O siya, tatapusin ko munang iligpit ang mga nagkalat na sangkap sa paggawa ng panyos. Matapos mag-usap, nagpahinga na ang dalawa. Kinabukasan nagpaalam ang matanda na pupunta ng bayan para mamili ng mga pangangailangan. Gusto ko pong sumama, Aling Karina. Yun ay kung papahayag kayo. Wika ni Altobar. Itinuro ng matanda ang bayong. O ayan, ikaw ang magdala. Bilisan mo sa paglalakad ha. Medyo malayo ang bayan mula dito. Tugon ni Aling Karina. Mahigit 15 minuto ang nilakad ng mga ito bago nakarating sa bayan. Napagtanto ni Altobar. Kilalang kilala ang matanda sa lugar. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Maya't maya ay may bumabati sa matanda. Kilala ka pala sa bayan, Manang. Tignan mo ang mga tao. Panay ang bati sa'yo. Hayaan mo lang sila. Halika, pumasok tayo sa karnihan. Parang gusto kong kumain ng inihaw na baboy. Ako na ho ang bahala. May naitabi naman po akong pera. Itago mo yan para sa mas mahalagang paggagamitan. Kapag ako namimili dito, hindi ko kailangan ng pera. Manood ka! Lumapit ang matanda sa pwesto na nagbebenta ng isda. Nagmano sa kanya ang tindero. Inilagay sa dalang bayong ang 2 malalaking bangus. Pasensya na ho kayo, Tandang Karina. Yan lang po ang may aabot ko. Ano ka ba? Malaking bagay na ito. Maraming salamat. Pag-uusap ng dalawa. Lumipat naman ang matanda sa nagtitinda ng gulay. Gaya ng ginawa ng tendero. Naglagay din ng ilang bungkos ng sitaw ang tendera ng gulay. Napapangiti si Altobar. Dahil sa halip na si Aling Karina ang magpasalamat, ang mga tagapalengke pa ang gumagawa ng bagay na yun. Ibang klase po talaga kayo, Manang. Bakit ganyan sila kabait sa inyo? Respeto, Altobar. Kung marunong kang magbigay nito sa kapwa mo, yun din ang ibabalik nila sa'yo. O siya, bitbitin mo na ang bayong. Hahanap tayo ng makakain. Medyo nagugutom na ako eh. Nag-ikot ang dalawa para maghanap ng makakainan. Kaso nga lang napakaraming tao ng araw na yun. Araw ng bagsakan. Marami ang dumarayo para mamili at magtinda ng kani-kanilang pananim mula sa kabundukan. Manang, mukhang may bakante sa kainang yun, oh. Tara ho, tignan natin. Wika ni Altobar. Swerte namang kakatayo lang ng mga kumakain, kaya kagad na pumalit ang dalawa. Dito ka lang. Pipili lang ako ng makakain. Wika ni Aling Karina. Gaya ng senaryo sa palengke, ayaw tanggapin ng may-ari ng kainan ang bayad ng matanda. Mukhang makakalibre pa kami ng kain nito, ha? Wika ng binata sa sarili. Maya-maya pa, nakita na nito si Aling Karina na may dalang mangkok ng mainit na sabaw. Habang naglalakad pabalik sa kanilang mesa, aksidente itong nabangga ng isang lalaki. Natapon ang dalang pagkain. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, tanda. Ang laki kong tao. Hindi mo ba ako nakita? Wika ng lalaki. Akmang tatayo sana si Altobar. Pero nakita nitong sumenya si Aling Karina na manatili siyang nakaupo. Ay, pasensya ka na. Hindi ako nakatingin sa daanan. Nangyari kasi may dala akong pagkain. Magdadailan ka pa. Hindi mo ba ako kilala? Pues magpapakilala ko sa'yo. Wika ng lalaki. Naglabasan ng lahat ng tao, maliban kay Aling Karina at Altobar, pati na rin sa mga kasama ng lalaki. Ay naku naman yan tuloy. Nahinto ang pagkain ng mga tao.
Pagpasensyahan mo na lang ako, iho. Matanda na ako. Hindi na ako gaanong nakakakita. Wika ni Aling Karina. Binunot ng lalaki ang itak na nakasugbit sa bewang ng kasama. Itinutok sa mata ni Aling Karina. Kung wala palang silbi ang mga mata na yan, bakit hindi na lang natin dukutin? Wika ng lalaki. Inamba nito ang matanda na tatagain. Kaso nga lang hindi na ituloy. Nanlaki ang mga mata ni Altobar dahil biglang naputol ang kamay ng lalaki na may hawak na itak. Napatingin si Aling Karina sa binata. Kaso nga lang umiiling si Altobar. Isang maling galaw pa. Hindi lang kamay ang hihiwalay sa katawan mo. Napasigaw ang lalaki. Napatingin sa nagsasalita. Maging si Altobar ay napatayo sa kinaupuan nang makilala kung sino ito. Tumakbo palayo ang lalaki. Ngunit bago pa man makalayo, nag-iwan ito ng babala. Babalikan ko kayo at sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Wika nito habang pinipigilan ang pagdurugo ng kamay. Samantalang si Altobar, natulala. Hindi ito makapaniwala na nakatayo sa harapan niya ang maestro. Masaya ako't nakaligtas ka, Altobar. Nasaan ang sisidlan? Talagang yan pa ang uunahin mong itanong, tanda. Oh, ano problema? Nakikita ko namang ligtas ka. Nasa mabuting kalagayan. Siguro naman hindi na kinakailangan magtanong pa. Ligtas ang sisidlan. Itinago ko gaya ng sinabi mo sa akin. Anong nangyari? Paano kang nakaligtas? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong natadtad ng bala ang katawan mo. Mahabang kwento, Altobar. Ang mabuti pa umalis na muna tayo dito. Bago pa bumalik ang kasama ng taong pinutulan ko ng kamay. Pag-uusap ng dalawa. Napansin ni Altobar na tahimik si Aling Karina habang nakatitig kay Mang Serino. Manang, anong nangyari sa inyo? Bakit nakatulala kayo? Siya ba ang sinasabi mong Serino? Oo, siya ho ang maestro ko. Bakit ho? Nagbalik na. Nagbalik na ang kinakatakutang Bertuga. Wika ni Aling Serina. Lingid sa kalaman ng mga ito. Naririnig ni Mang Serino ang kanilang usapan. Matagal ko nang kinalimutan ang bansag na yan. Nagbagong buhay na ako. Halika na, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Marami kang ipapaliwanag sa akin mamaya, tanda. Kaya maganda ka. Dahil siguradong matutuyuan ka ng laway kakasalita. Wika ni Altobar. Tumawa ng malakas si Mang Serino at nilingon ng binata. Masaya ako at nakaligtas ka, Altobar. Bago tayo umuwi, maaari mo ba akong ibili ng isang bote ng lambanog? Wika ni Mang Serino. Nang makarating ang tatlo sa tahanan ni Aling Karina, ipinakilala ni Altobar ang maestro. Siguro naman ho, hindi ko na kailangang ikwento sa inyo ang tungkol sa maestro ko. Mas marami pa kayong alam tungkol sa kanya kung ikukumpara sa akin eh. Hindi ko lang inaasahan na maaabutan ko pa ang sinasabi nilang mananabas. Masaya ako't nagkita kayong muli. Maraming salamat sa pagtulong sa akin mag-aral. Mabuti na lang talaga, isang manggagamot ang nakakita sa kanya. Malaki din ang pasasalamat ko kay Aling Karina, Manong. At isang bagay pa ang gusto ko malaman mo. Nandito na sa bayan ng ilan sa mga galamay ni Alonso. Kamakailan lang, sinugod kami dito. Siya nga ba? Ano naman ang sadya nila? Naghahanap ng makukulimbat. Pero mukhang walang ideya ang mga yon tungkol sa sisidlan. Tugon ng binata.
Tumayo ito para kunin sa silid ang sisidlang gawa sa kawayan. Inabot ito sa matanda. Mabuti naman at nasa ligtas na mga kamay ang sisidlan. Wika namang Serino. Tinanggal nito ang selyong papel sa pamamagitan ng isang orasyon. Nanlaki mga mata ni Aling Karina dahil hindi niya akalain nababalot ng makapangyarihang selyo ang mismong kaon. Ni minsan, hindi ko sinubukan buksan ang kaon na yan dahil na rin sa bilin niyo sa akin. Ngunit ngayon, malalaman ko na sa wakas kung ano ang laman niyan. Malalim na aral ang nasa loob ng sisidlan na ito. Isang aral na hindi dapat mapunta sa kamay ng maling tao. Tugon ni Mang Serino. Habang kinukuha ang nakarolyong papel sa loob, binuksan niya ito sa harapan ni Altobar. Ano po ba yung mga nakasulat sa papel na yan? Tanong ni Altobar. Dahil kung titignan, mga guwit at tuldok lang ang makikita dito. Maaari mo ba akong pairamin ng salamin, Karina? Altobar, iabot mo ang gasera. Sinunod ng dalawa ang sinabi ni Mang Serino. Matapos ay tinapat nito ang papel sa liwanag ng gasera. Gamit naman ang salamin, tumambad sa dingding ang nakasulat dito. Ang mga salitang ito ay isang uri ng makapangyarihang dasal. Taliwas pa ito sa mga itinuro ko sa iyo, iho. Nagagawa mo lang gamitin ang mga dahon bilang sandata, pero gamit ang mga dasal na ito, kaya mong gumawa ng matalas na kampilan mula sa mga dahon ng buhay na puno. Karugtong ito ng mga dasal na ibinahagi ko sa iyo noong nagsasanay ka pa. Sa makatuwid, ang aral na lalalaman mo ay hindi pa kumpleto. Ngayon basahin mo. Pag-aralan mong mabuti ang dasal, kailangan mong makumpleto ang kaalaman ng awit ng gubat bago pa nila tayo matunton. Pagpapaliwanag ni Mang Serino. At nang mismong gabing iyon, isinalin ni Altobar ang mga dasal sa sariling lengguwahe. Pinag-aralan at kinabisa. Kinabukasan, laking gulat ni Aling Karina nang dumungaw sa bintana. Nagsipagtumbahan na ang mga puno. Nakatayo ang binata habang hawak ang kulay berdeng kampilan. Anong ginawa mo? Bakit mo naman kinalbo ang aking bakuran? Pasensya na humanang. Wala kasi akong alam na lugar kung saan ako pwede magsanay. Pero ito tignan nyo. Nagawa kong palabasin ang kampilang gawa sa dahon. Siya nga ba? Mabuti naman kung ganon. Huwag mo nang alalahanin ang mga punong yan. At isa pa, gusto ko ding ipagawa tong bahay ko eh. Magagamit ko yung mga kahoy. Aba, mukhang pinilit mo na naman ang hustong katawan mo, Altobar. Kilala niyo ho ako, Manong. Kapag may gusto akong marating, hindi ko ito titigilan. Tugon ni Altobar. Matapos ay nawalan siya ng malay. Oo, kilalang kilala kita at alam kong mangyayari ito sa tuwing pipilitin mong abutin ang sukdulan ng iyong kakayahan. Ay nako, 3 hanggang 4 na araw mawawala ng malay ang binatang yan, kaya pasensya ka na, Karina. Walang problema sa akin, Tandang Serino. Dalin mo lang siya sa silid para makapagpahinga. Tugon ni Aling Karina. Lumipas ang ilang araw na wala namang nangyaring kakaiba. Nagising na si Altobar. Ang sarap ng tulog ko ah. Kumusta naman po, Manong? May nangyari po bang kakaiba? Wala naman. Mabutit nakabawi ka ng lakas. Kumain ka na, may pupuntahan tayo. Saan ho tayo pupunta? Pupunta tayo sa isang baryo. Mukhang kailangan nila ng tulong natin doon. Tamang-tama, masusubukan mo sa mga aswang ang bago mong kakayahan. Ayos.
Maghahanda lang ho ako. Ilang sandali ang lumipas, lumakad na ang tatlo. Ang pupunta nila, isang pamilyang ginagambala ng aswang. Ito rin ang unang pagkakataong makikipaglaban si Altobar sa mga aswang. Kaya naman medyo hindi nito malaman ang mararamdaman. Ilang sandali pa. Narating nila ang baryo. Hinanap ni Aling Karina ang bahay ng taong nagpapunta sa kanila. Sinundo sila ng isang bata. Dinala sa gawing dulo ng baryo. Mukhang nandito na tayo. Ramdam ko na ang kakaibang presensya sa paligid. Mabuti naman at may kakayahan ka palang makaramdam ng mga aswang sa paligid. Ang totoo, ilang buwan na silang humingi ng tulong sa akin. Hindi ko lang pinapansin dahil alam kong hindi ko kakayanin. Kung ganon, kami nang bahala. Puntahan mo na lang ang may-ari ng tahanan at kausapin. Pag-uusap ng dalawang matanda. Pinuntahan ni Aling Karina ang may-ari ng tahanan at kinausap. Samantalang si Mang Serino naman, tinignan ng kapaligiran upang makabisado. Napapaligiran ng kawayan ng bakuran ng bahay na ito. Ngunit walang tiyak na depensa. Sa palagay mo, Altobar, kaya mo bang gamitin ang kapangyarihan mo dito? Hindi ba hanggat may kagubatan o kakawayan, magagawa kong gamitin ang kakayahan? Kung sakali, wala namang magiging problema, di ba? Sa totoo lang, wala akong alam sa sakop ng bago mong kakayahan. Pero kung panatag kang magagamit mo ito ng maayos, hindi ako mag-aalala. Tandaan mo, Altobar, aswang ang makakalaban mo at hindi normal na tao. Malaki ang pagkakaiba. Wika ni Mang Serino. Alam ko, Manong. Wag ho kayo mag-alala. Mag-iingat ho ako. Tugon ng binata. Matapos ikutin ang kapaligiran, tinawag sila ni Aling Karina. Naipaliwanag ko na sa may-ari ng bahay ang plano nyo. Natatakot ang mga tao dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin. Pero kahit papano, nagawa kong ipanatag ang kalooban nila. Mabuti kung ganon. Sabihan mo din silang wag nang lalabas ng tahanan sa oras na magsimula ng magdilim. Altobar, sumunod ka sa akin. Wika ni Mang Serino. Lumabas ng tahanan ang dalawa. Muli silang nag-usap. Bakit may iba akong pakiramdam? Wala akong kalam-alam sa mga aswang. Pero hindi ba nagiiwan ng bakas ang mga yan? O hindi kaya naman, minamarka nila ang mga biktima bago sa lakayin? Mabuti naman at napuna mo din. Malakas din ang hinala ko na nagkukunwaring aswang ang mga sasalakay para hindi sila mabisto. Isang tao lang ang pumapasok sa isip ko. Si Alonso. Tuso ang taong yon. Kaya lalaroin natin ang gusto niyang laro. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa. Tuluyan nang lumubog ang araw. Dahan-dahang nabalot ng kadiliman ang paligid. Nanatili sa loob ng bahay si Aling Karina. Samantalang si Mang Serino at Altobar nakaupo sa atangan. Hindi sinabi ni Mang Serino sa binata na may nararamdaman itong malakas na presensya sa paligid. Alam niyang kakabahan si Altobar sa oras na malaman na may kasamang malakas na aswang ang pangkat ng mga bandido. Bakit parang hindi na umiihip ang hangin? At saka, ano yung masangsang na amoy? Magtakip ka ng ilong, Altobar. Maaari kang makatulog kapag nalanghap mo ang karamihan sa usok na yan. Nandito na sila. Kaya maganda ka. Tumayo si Altobar. Naglakad papunta sa bakuran. Itinaas nito ang kamay at nagliparan ang dahon.
Umiikot ito sa paligid ng binata. Sa ganitong antas ni Altobar, malakas ang kanyang pandama. Nakakonekta ang isipan sa kalikasan, kaya nakikita nito ang anumang kumikilos sa paligid. Ilang sandali pa dumilat ang binata at kinumpas ang kamay papunta sa gawing kanan. Nagkandaputol ang mga puno ng kawayan. Lumantad ang ilan sa mga kalaban. Sinasabi ko na nga ba, hindi nga aswang ang may pakana ng lahat ng ito. Wika ng binata habang pinagmamasdan na nagsisibagsakan ng mga kalaban. At dahil nabisto ang balat kayo, isa-isang naglabasan ang mga bandido. Sinugod ang tahanan. Tumayo si Mang Serino at kinumpas ang kamay. Nagsipagbagsakan din ang mga bandidong papalapit sa kanyang kinaroroonan. Naglakad ito papunta kay Altobar. Tumayo sa likod ng binata. Maganda ka, Altobar. Nandito na si Alonso. May kasama siyang malakas na nilalang. Nararamdaman ko na po sila, Manong. Ako nang bahala. Sa palagay ko, kaya ko namang makipagsabayan sa isang aswang. Malaki ang tiwala ko sa iyo at hindi ako nagsisisi na itinuro ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, maging ang lihim ng dahong kampilan. Huwag ho kayong mag-alala dahil hindi ko sasayangin ang mga itinuro nyo sa akin. Masaya ako dahil bumalik kayo. Ginawa ko lang ang nararapat at masaya kung ligtas ka, maging ang karunungan ng ating mga ninuno. Bago tayo sumugod, may isang bagay lang akong gustong malaman. Totoo ho bang immortal kayo? Ano sa tingin mo? Napangiti na lang si Altobar sa naging sagot ng matanda. Nakumpirma. Totoo ang kwento tungkol sa maestro. Maya-maya lumantad ang napakaraming kalaban kasama ang pinunong si Alonso. Hindi ko alam kung paano kang nabuhay matapos tadtarin ng bala ang katawan mo. Pero huwag kang mag-alala. Papatayin na lang uli kita. Sa palagay ko, hindi na mangyayari ang sinasabi mo. Masyado kang tiwala sa sinasabi mong kakayahan. O isa kang alamat. At dito na matatapos ang kwento mo, mananabas. Kinumpas ni Alonso ang kamay. Biglang lumantad mula sa kadiliman ang isang nilalang na may ulo ng aso at katawan ng tao. Akin ang isang to, Manong. Wika ni Altobar. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Tumawa ng malakas si Alonso dahil walang dalang sandata ang binata. Nabura ang ngiti sa mukha nito nang biglang gumulong ang ulo ng mga tauhan. Nilingon nito si Altobar. Nakita ang umiikot na mga dahon sa kamay nito. Anong kademonyohan na naman ang taglay ng alaga mo, Serino? Hindi ka demonyo, Alonso, kundi kaalamang papatay sa'yo. Tugon ng matanda. Nagbigay ng hudyat si Alonso. Ngunit nagtaka ito dahil walang nagpapaputok. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas dahil kahit ang mga nakatago mong tauhan, wala na sila. Ang malaki niyong pagkakamali, sumugod kayo sa lugar na napapaligiran ng mayayabong na puno ng kawayan. At ngayon, pagmasdan mo kung paano kong pagpipira-pirasuin ang kasama mong aswang. Wika ni Altobar. Itinaas nito ang kanang kamay. Unti-unting nagtipon ang dahon hanggang sa bumuo ito ng isang kampilan. Hinawakan niya ito ng dalawang kamay. Tumakbo papunta sa kinakatayuan ng aswang. Umangil lang malakas ang nilalang at sinalubong si Altobar. Hinambalos ng nilalang ang binata, kaso nga lang hindi ito tinamaan. Napatalon ng mataas si Altobar.
ginamit ang hawak na kampilan upang putulan ng kamay ang aswang. Ano? Masarap ba sa pakiramdam ang maputulan ng kamay gamit ang berdeng kampilan? Wika ng binata. Muling sumugod ang nilalang. Sa pagkakataong iyon, sinangga ni Altobar ang kamay nito gamit ang dulo ng kampilan. Tumusok sa palad ng nilalang ang talim. Napasigaw ito ng malakas. Binunot ni Altobar ang sandata. Itinarak ito sa tiyan ng aswang sabay talon pa itaas. Nahati ang katawan ng aswang sa dalawa. Gamit ang dahong nakapaligid, tinadtad nito ang katawan ng kalaban. Nilingon ni Altobar si Alonso. Napatras ito dahil sa takot. Hindi lubos maisip na matatalo ang kasama nitong aswang. Hindi ko alam kung saan mo napulot ang batang yan. Pero tandaan mo, hindi nagtatapos ang lahat ng ito dito. Magkikita pa tayo at sisiguraduhin ko pag nagyari. Hindi nito naituloy ang sasabihin dahil biglang nawala si Altobar sa kinakatayuan. Sa palagay ko, wala nang susunod na pagkikita dahil dito na kita tatapusin. Wika ng binata. Inamba nito ng saksak ni Alonso, ngunit inawat ni Mang Serino. Sandali lang, Altobar. Malaki ang pananagutan ng taong yan sa akin. Maaari bang ako na lang ang tumapos sa kanya? Wika ng Mang Serino. Ibinaba ng binata ang sandata at naglakad palayo. Hindi mo ko kayang patayin, Serino. Mahina ka. Wala kang lakas ng loob para tapusin ako. Eh di tignan natin. Itinaas ng matanda ang kamay at gaya ng ginawa ni Altobar. Nagtipo ng dahon sa palad nito. Naging kampilan na gawa sa dahon. Napagtanto ng binata. Hindi lang siya ang may kakayahan na gumamit ng awit ng gubat. Napasigaw si Alonso. Hindi to makapaniwala sa mga nangyayari. Ni Sainagap. Hindi nito inakalang mauubos ang kanyang tauhan. Maging ang inakalang malakas na aswang. Tinalo ni Altobar ng walang kahirap-hirap. Habang tinitignan na papalapit si Mang Serino, napagtatanto ni Alonso, maling tao ang binangga. Wala nang nagawa ang pinuno ng mga bandido kung hindi antayin ang kamatayan. Itinaas ni Mang Serino ang kampilan. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo si Alonso. Para yan sa lahat ng mga buhay na inutang mo at sa mga baryong sinira ninyo. Sa wakas, naibigay ko na ang ipinangako kong hustisya. Wika ni Mang Serino. Matapos ang laban, kinausap ni Altobar si Aling Karina. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa mga tao dito. Lalong-lalo na tungkol sa nangyari. Marami silang magdududa sa inyong pagkatao. Hanggat may oras pa kayo, lumisa na kayong dalawa. Salamat po sa lahat ng naging tulong nyo. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob ang bagay na yan. Huwag mong isipin yon. Masaya ko. Nagkaroon ng pagkakataon na makita ng personal at makasama ang taong tinatawag nilang immortal na mananabas. Dahil yun sa'yo, Altobar. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nagdatingan ang napakaraming taong bayan. Dali-daling umalis sa lugar ang dalawa. Ay sa wakas, natapos na rin ang gulo. O ngayon, anong plano mong gawin? Kung ano ang sinimulan natin, Manong, yon ang itutuloy ko. Ikaw, anong balak mo ngayong nagawa mo ng talunin si Alonso? Siguro panahon na para magretiro. Masyado nang mahaba ang inilagay ko sa mundo eh. Oras na para magpahinga. Ha? Teka, ano pong ibig mong sabihin? Naituro ko na sa iyo ang lahat.
Wala na ako may dadagdag pa. Alam ko mapagkakatiwalaan kita. Piliin mo ang tamang landas. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Altobar. Sandali lang Manong, hindi ka pwedeng mamatay. Sinong nagsabi sa iyong mamamatay ako? May immortal bang namamatay? Ang sabi ko magpapahinga lang ako. Mamumuhay ng payapa. Ito, sakalin kita eh. Linawin niyo ho kasi Manong. Pero seryoso, kung yan ang pasya niyo, wala akong magagawa. Saan ba kita pwedeng dalawin kung sakali? Alam mo kung saan ako hahanapin. Kapag nakakita ka ng malawak na maisan na may kubo sa gitna sa kabilang ibayo, siguradong nandun ako. Sundan mo lang ang sinasabi ng hangin. Magkikita tayo. Dito na naghiwalay ang landas ng dalawa. Ipinagpatuloy ng binata ang pagiging mananabas. Gaya ng sinabi ni Tandang Serino, ipinamana nito ang titulong immortal na mananabas, kasabay ng mga kaalaman at lihim ng pinagmulang angkan. Saka pa lamang nalaman ni Altobar na si Mang Serino, mula sa lahi ng mga inkantong naninirahan sa mundo ng mga tao, at ang kaalaman nito mula sa makalumang karunungan ng mga diwata. Sa paglipas ng mga taon, nagpagala-gala lang si Altobar sa buong probinsya, tumutugis na mga mangkukulam, mambabarang, aswang, at mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Nakarating ang balitang ito kay Aling Karina. Natuwa ang matanda dahil sa wakas nagkatotoo ang sinabi niya na bumalik na ang mananabas. Paminsan-minsan dumadalaw si Altobar sa kubo ng matanda. Pinapaliwanag ng binata ang mga pakikipagsapalaran at mga bayang napupuntahan. Masaya ako. Nagagawa mo ng malaya ang mga gusto mo, Altobar. Isa lang naman po ang gusto kong mangyari, Manong. Magkaroon ng kapayapaan dito sa atin at makapamuhay ang lahat ng maayos na walang pangamba. Iba yung pag-iingat pa rin, iho. Dahil hindi lang ikaw ang may ganitong kakayahan. Maaaring lumantad sila pagdating ng panahon. Sa oras na dumating ang ganun, Manong, sisiguraduhin kong mapayapa na ang lugar na ito. Patnubayan ka nawa ng Panginoong may likha sa iyong adhikain. Ilang taon ang nakalipas. Tuluyang naging mapayapa ang buong kabundukan ng Bukidnon. Ito ay dahil sa pangalaga at pagbabantay ng immortal na mananabas gamit ang kanyang sandata, kampilan na gawa sa dahon.